Hi guys, good morning! So today is our 5th day na magkakasama ng morning. And it's Friday! Ayan, Friday na. So last trading day natin for gold. So ngayon I'm wearing a sports bra, Pilipinas. Kasi I'm low-key supporting my husband and he will be competing for World Games, which is one of the largest competition in the world then after Olympics. And I'm really proud, diba? Siyempre, na-qualify ang ating asawa doon and he will be representing the Philippines for kickboxing. So, para sa show tomorrow, let me just introduce to all of you, Tuldok! Ayan, so sinurprise ako ng asawa ko ng Jack Russell Terrier. Kasi para daw malungkot pag umalis siya papuntang China. And bakit daw Tuldok ang pangalan niya? Kasi may tuldok siya dito sa kanyang tiyan, no, diba? Cute. Ayan si Tuldok. So, 2-month-old pa lang siya. So, siya yung mga kasama ko dito sa condominium habang ang asawa ko ay lumalaban sa China. So, itong sports bra na to, seamless siya, ayan. From Adonis binder siya. And, ayan, sa likod niya, ayan, nakasulat dyan, Hergy Bakyadan. Ayan, Hergy Bakyadan. And, ito, available to sa Shopee, tsaka sa TikTok Shop. Ayan, pero, syempre, walang ganito, kasi limited edition to, kaya si Hergy lang yung meron nito. And, meron nakasulat na Hergy Bakyadan sa likod. Ayan. Pero, pwede nyo ito orderin sa Adonis binder. Ayan. And update sa trade natin from yesterday. So, ang dami rin pumaldo kahapon. And grabe, umuulan ng mga profit. Ang dami nag-message sa akin. Ayan, so mga messages from yesterday yan, guys. Ayan. Thank you, Ma'am Lady. Kahit paano, ayan, natuto sa mga lectures nyo. Ayan, thank you. Maliit lang pero malaking bagay sa maliit na kapital. Sana makabawi na. Ayan, o, diba? Ito, dami rin profit, o, diba? Ayan. Naka 300 USD po ako ngayong araw dahil sa free signals niyo po. Maraming salamat po. Diba? Ito, medyo ang haba na message niya. 3 weeks sa signal mo, ma'am. Ito yung profit ko. Ayan, sa 3 weeks na pagbabato ko ng signal sa kanila, ayan, naka so far $1,507 siya. Diba? O, tapos, ito. Same bias, thanks. Another Confluence, God bless. O, diba? Naka $695. Ayan, nakasabay siya sa free signal. Nag-profit kahit maliit. Gusto ko makaipon ng pang-enroll sa klase. I'm really looking forward na makita kita sa campus. And ito, meron pa tayo dito. Naka 45 USD siya kagabi. Tapos nabawi din daw ngayong gabi. Siguro mali yung naka-trade niya. Ayan. Siya lang daw ang di nag-profit today. But ito, thank you, Ma'am Lady. Today lang po nakasabay sa signal. Looking forward makaipon pang I really want to go deeper pa po sa trading. Diba nakakatuwa? Profit for today, ayan, naka $213 naman siya. O, diba? Ito naman, Miss Lady, gusto lang magpasalamat sa signal niyong binigay. Sobrang tututo ako, lalo po mga pag-explain nyo. Soon mag-enroll na ako para mas lumawak. O, diba? So, ang dami yan, guys. Hindi ko na maisa-isa. Pero ano ba yung naging trade natin kahapon? Bakit ang dami pumaldo? So, ayun, nagbata tayo ng buy signal kahapon. Ayan. And, ayan. Ito siya, guys. Ng buy signal kahapon. Yung setup natin with 1:2 risk-reward ratio dun sa mga hanggang nag-last TP. So, ano yung reason bakit tayo nagpa-buy dito? Because, simple lang. Ayan, draw lang tayo ng trend line. And as you can see, itong trend line na to, 3 beses na siyang na-touch. 1, 2, 3. So, this is an indication na this is a strong support. So, since we have a strong support dito sa area na to, we know for a fact na magbabounce siya dito sa area na yan. Which is, yun nga, nangyari, di ba? Nag-bounce siya. Pag-bounce niya dito, nagkaroon ng candlestick na engulfing and doon tayo nag-entry. Which is 3378, which is yung binato natin sa ating mga students. And for our exit plan, dito tayo nag-exit sa pinaka-resistance area nito. Which is dito sa 3395. For our stop loss, just below this support area and sa pinakailalim nitong ating pinaka-swing low. So yung sobrang simple lang niya, trend line lang ginamit natin and price action, naganap lang tayo ng bullish candlestick para ma-confirm na meron na siyang reversal from the recent downtrend na candlestick. So as you can see, ayan, paakit pa siya ng paakit actually because here sa ating swing setup, ayan, nakita nyo na ranging siya sa daily time frame and ngayon, inakit niya na itong ating resistance area which is ito as expected. Ayan, meron na tayo almost hitting RTP for 3422. For this setup, it took us 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. So this is since last week na setup, which actually gave us more than 1,000 of pips for gold, di ba? Kaya sa mga sumabay na swing setup na to, congratulations.
Grabe, sobrang paldong-paldo. Kung talagang sobra yung patience mo lang talaga. Kasi imagine mo, for 7 days, it's like, parang almost 2 weeks din siya sa trading days eh. So, pasensya talaga to na hindi ka basta-basta mag-exit. Kahit na nakikita mo yung capital mo, is lumalaki na. Ito talaga tiwala sa setup. Kaya congratulations sa mga nakasabay sa ating sweet swing setup. And for our buyers, of course, still buy. Why? Because, ayan, nakikita na natin na malakas ang mga buyers. Ayan, malalakas talaga ang buyers. Hindi binalikan yung mga FBGs. Like ngayon, Fibonacci retracement natin, hindi nag-attempt eh. That's how strong gold is. That's why it's very essential na we really study din yung fundamental analysis. Siyempre, we have to check yung mga news. Is the US dollar going weaker and weaker? Kasi, inversely correlated siya with gold. So, if you will also study USD, then definitely it will help you sa mga confluences and confirmation mo with gold. So, mag-gym naman tayo, guys. Later na lang ulit. So, ayan guys, dito na naman tayo sa ating meditation area. Kakatapos lang natin. And today, I just want to share how I manage my money. And honestly speaking, I'm not that good in managing money. I've struggled a lot. Because napaka-impulsive ko. Most especially sa mga negosyo. Ang dami kong mga naging losses. Ang dami kong mga nasunog. Dahil din siguro sobrang aggressive ko din. So yung aking risk appetite is sobrang taas. Like, I'm very much willing to lose everything just for the sake of getting what I want. Ganun ako. But one thing that I really want to highlight here is kahit gano'ng kalaki yung kinikita ko, kahit gano'ng karami, kaya niyang mawala instantly. Kaya niyang maubos nang hindi mo namamalayan. Because at the end of the day, lahat ng meron ka, lahat ng pinaghirapan mo, everything belongs to God. Kaya niya yan ibigay sa'yo agad-agad. Kaya niya kanya bigyan ng 10,000, 20,000, 30,000, 1 million, 2 million, 5 million, 1 billion. Kaya yan ibigay sa'yo ni Lord instantly. Pero kaya niya rin kunin sa'yo instantly. That's why I just wanted to highlight here na it's very important that we keep a portion of your profit shared to the Lord. Not because gusto mong ibalik sa'yo ni Lord lahat. Kasi very transactional yun eh. That's one thing na mali ko before. Parang, okay, magta-tithes ako, ibigay ako sa church because gusto ko i-bless ako ni Lord. Pero what really struck me is that, bakit gano'n, nagiging transactional ako? Okay Lord, nagbigay ako ng 10%, dapat bigyan mo ako na 100%. Sobrang maling mentality na nagbibigay tayo in exchange of nanghihingi tayo something in return. Dapat when we give to God, dapat hindi reluctant yung heart natin. So regardless of the amount, mapa 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 100% yung ibigay mo kay Lord, dapat wholeheartedly galing sa puso mo yan. Kasi hindi naman siya nakatingin dun sa amount. Nakatingin siya dun sa puso mo. Kasi actually, we can use our money to glorify the Lord. And I'm pretty sure, kapag nakikita ni Lord na cheerful giver ka, joyful giver ka, hindi malabo na i-multiply niya yung meron ka, yung darating sa'yo, at yung mga ibibigay niya pa sa'yo. Hindi niya lang ibibigay ng times 10, kaya niya pa ibigay ng times 20, times 100. Beyond pa dun sa hinihiling mo, kasi cheerful giver ka. Say for example, nag-profit ka from your trading. Kumita ka ng 20,000. Siyempre, para sa'yo, laking bagay na ng 20,000 pesos na yun, na parang, pambayad ko na ito ng bill, may mabibili na ito, mabibili ko na yung gusto ko, ganyan. So, parang yung utak mo, sobrang nag-greedy kaya na parang nakafocus agad sa mga gusto mo. Ito yung na-practice ko since bata ako. Kahit yung baong ko na 20 pesos, meron ako laging tight sa 2 pesos. And lagi nakatabi na siya. Pag nito-tights tayo, dapat hindi kung ano yung sobra lang na bariya doon sa bulsa nyo. Kasi guys, sa lahat ng binigay sa inyo ni Lord, sa lahat ng mga biyaya niya sa inyo, tingin nyo deserve niya yung barya lang sa bulsa nyo or yung mahugot niya lang dyan sa bag nyo. Hindi yun deserve ni Lord. Ang deserve niya is from your profit, tinabi mo yun because you wanted to glorify Him. Bago ka gumastos sa lahat, bago mo itabi sa savings mo, bago ka bumili ng Bitcoin, bago ka bumili ng mga kung ano-anong mga gamit na gusto mo, or bago ka magbakasyon, itong portion na to, ilalaan ko to kay Lord kasi gusto ko siyang i-glorify. Hindi yung sobra lang doon sa bulsa mo yung ibibigay mo sa Kanya. This is a test of your faith and it's not gonna be easy. I've struggled so much in this area, pero I tried my best to really give back kung ano yung deserve niya. Kaya I hope kung nagpo-profit kayo sa mga trading nyo, magtabi kayo ng portion and i-tights nyo. And magugulat ka na lang, kayang-kayang i-multiply yan ni Lord. So ayun lang guys, have a great Friday everyone! And good luck sa mga trades nyo today.